Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin tong viral video na kung saan, ito makikita natin yung isang lalaki. Hindi kita yung mouse ko Well anyway, nakikita nyo po itong ito pong lalaking ito, yung naka-shorts na naka-black na shorts. At siya po yung may-ari na itong Hilux. Hindi natin alam yung kwento rito. At galit na galit itong lalaking ito dito po sa nagkakariton. Panoorin po natin itong video. Bago ko! Tinanggal niya, tinanggal mo ulit. Okay na sana, tinanggal niya po ulit. Ayan mga kababayan, binatukan niya yung nagkakarito na nakasuot ng kulay green. Binatukan niya mga kababayan. Hindi natin alam kung ano yung Bitin yung video Yung video, galit na galit na. Itong lalaking ito. Tuloy natin. Kuya, wag ka manakit, kuya. Kuya, wag ka manakit. Bakal pa. Wag na, baka may ano yan, baka yan may... May plaka, bago. Pakigan. Ayan, kinuna ng plate number. Plakano. Alright, so yan po, nakakuna ng plate number at umalis na. Okay. So yan mga kababayan, yung pangyayari. Binatukan po binatukan. Na itong lalaking ito, yung nagkakariton. Hindi natin alam yung dahilan. Kung bakit kasi hindi naman nakakuna ng video. At ito po ay hinanap at ito po yung resulta. Ito mga kababayan. Ito po, may post po si Terry Ridon. Sabi, maraming salamat Land Transportation Office, Philippines, sa agarang aksyon sa road rage incident ni Carlo Subong. Ang pangalan pala na itong lalaking ito ay Carlo Subong. O sa pinakamadaling panahon, mga mungkahing aksyon. O merong agad gustong maging penalty. Ito si Congressman Terry Ridon dito kay Carlo Subong. Yung itong ang lalaki na nambatok nung magkakariton. Sabi ni Terry Ridon, hindi dapat pinapalagpas yan. Ano ang mga mungkahing aksyon? Unang-una, lifetime LTO license revocation ni Carlo Tano Subong. Revoke niya. Pangalawa, kasong kriminal sa pambabatok at grave threats sa mag-amang nagkakariton. Alright. Tapos pangatlo, impounding ng Toyota Hilux sa pagmamay-ari ni Carlo Subong. So yun yung tatlong penalties na gustong isulong ni Congressman Terry Ridon. Kailanman hindi dapat pinalalagpas ang pang-abuso sa mga ordinaryong Pilipino. Okay, so yan po mga kababayan. At ito ang update natin tungkol diyan. Ito pa lang lalaking ito na nagngangalang Carlo Subong ay kapatid ni Marieta Subong. Sino ba si Marieta Subong? Etong si Marieta Subong ay etong si Pokwang. Yung artista po, si Pokwang. Yan po yung update. Nalaman po at nakakumpirma na itong lalaking ito na nambatok po doon sa nagkakariton, ayan po naka-green, ay kapatid ni Pokwang. At meron pong lumabas na post. Ito mga kababayan, meron pong inalabas na post. Ayan. Yung post po na ito, ito po yung caption, kapatid pala ni Pokwang yung lalaki ng batok at nanakot sa mag-amang nakakariton. Ayan po yung picture. Na pinapakita na family picture. Ngayon, ito si Pokwang ay umalma, mga kababayan, dito sa paglabas ng kanilang family picture. At nagsalita po si Pokwang tungkol sa actually hindi sa pangyayari. Kasi sabi nga niya, gusto niya sana sabihin kung ano yung other side of the story pero hindi niya na tinuloy. Kasi wala naman useless na rin naman Kasi mali naman talaga yung ginawa nung kapatid niya, ng batok ba't po binatukan? Hindi ka naman inaano. Ewan ko siguro mahirap mag-speculate kung ano talaga nangyari pero galit na galit siya doon sa mag-amang nagkakariton.
Eto mga kababayan, pakinggan natin yung sinabi ni Pokwang. Naglabas po siya ng pahayag eh. Okay, ito pakinggan po natin si Pokwang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang araw ng December 16, unang simbang gabi ng kapwa ko mga Katoliko. Ayan, magandang umaga po. May gusto lang po akong ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyotang puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, ang galing. Paalala lang po na ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Maaaring pong isa kami na apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan. At lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po ako dyan. Pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa at hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po doon sa kapatid ko. Hindi naman din po ako kumbaga, siyempre nanay din naman po ako. Pero lagi po natin iisipin na laging may other side of story. Pero sige po, sa amin na lang po iyon. And humihingi po ako ulit ng kapatawaran doon sa mag-ama. And paalala ko lang din po doon sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying and cyber libel. No po? May mga and gusto ko muna pasalamatan pala yung mayor namin, Mayor Junjun Inares. Maraming salamat po sa pag-ayos ng problema. And pasensya na rin po kayo. Manghingi po din po ng paumanhin po sa aming mayor. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po, na hindi naman taga-antipolo, nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir. Minak, sino kayo? Doon po taga-Bicol kayo eh. Ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyberbullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan, pero buong mukha Ito po yan. Ito po yung sinasabi niya na na-post. Ayan po. Actually, kumalat na eh. Kumalat na. Yan po yung picture na yan. yung asam po, yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana, nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Again, doon po sa nakaalitan, pasensya na po kayo sa ginawa ng kapatid ko. Maraming salamat po. Okay. Ano masasabi niyo mga kababayan dito sa sinabi ni Pokwang? Ano? Ako, ang tingin ko rito, inililigtas na lang yung sarili niya eh. Kasi alam niya, baka mangyari dahil sa ginawa ng kapatid niya, maaring madamay siya. Kasi siya yung showbiz personality. Diba? So, iniiwas na niya yung sarili niya. Yung kapatid ko yon, hindi ako ang may kagawa na itong kalokohan na ito. Itong sinasabing babatok. Wala po akong kinalaman dyan. Kapatid ko po yun, pero ang kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan. At ang asar pa nga siya eh. Parang doon ako nakasar doon sa sinabi niya na nag-viral. Tapos pinalakpakan pa niya, nag-viral. Ano ibig sabihin ni Pokwang nun? Parang iba yung dating sa akin nun eh. Nang-insulto ka? Isa pa. Yung pag-post ng picture. Nako, ay maaring tama si Pokwang kasi yung kanilang privacy. Nakita sa social media yung mga picture ng kanilang mga kamag-anak. So pwede namang tama si Pokwang doon sa issue na yon. Bakit ipinost? Ngayon, meron siya sinasabing cyberbullying, cyber libel. Magsampa ka na lang sa tingin mo kung ano kinakailangan mong isampa, cyber libel kasi na-offend ka at nadamay ka, picture mo nadamay, picture ng pamilya mo nalabas dahil dun sa katarantaduhan ng kapatid mo, magsampa ka ng kaso. Pero ang tanong ko, ganito lang eh, simple lang naman ang tanong ko eh. Bakit ikaw ang humihingi ng tawad? Marieta Subong,
Pokwang. Bakit ikaw ang humihingi ng tawad? Bakit hindi yung kapatid mo? Siya yung gumawa ng pambabatok eh. Bakit hindi siya humingi ng tawad? Bakit ikaw ang humihingi ng tawad? Kasi pansin ko nga yung paghingi mo ng tawad, parang sa akin lang, ewan ko sa inyo kung nararamdaman niya. Pero para sa akin, para kasing hindi sincere. Parang hindi sincere. Parang naglabas lang siya ng statement para iiwas niya yung sarili niya. Tapos iiwas yung kanyang pamilya. Pero dapat, kung nagsasalita ka, dapat katabi mo yung kapatid mo. Tapos yung kapatid mo, ang hihingi ng sorry. Bakit ikaw ang hihingi ng kapatawaran? Di ba? Patatawarin ba yung kapatid mo kapag ikaw nagsalita? Hindi din naman eh. Dahil maraming nagalit na kababayan natin sa ginawa ng kapatid mo. So, para saan yan? Para saan ka pa naglabas ng statement? Para lang siguro sa sarili niya. Para hindi siya maapektuhan ng ginawa ng kanyang kapatid. Kasi kapatid niya eh. Kapag showbiz personality ka, baka yung ginawa ng kamag-anak mo, baka bumalik sa'yo. Di ba? Baka madamay ka. Kaya siya nagsasalita. Pero dapat, ang pinagsalita mo, kapatid mo. Di ba, Pokwang? Dapat ang pinagsalita mo, kapatid mo. Dapat siya yung nag-sorry, hindi ikaw. At kung may sinasabi ka mga batas-batas na cyberbullying, di magsampa ka ng kaso. Di ba? Magsampa ka ng kaso. Tapos yung nang binatukan naman ng kapatid mo, sila naman magsasampa ng kaso sa kapatid mo. Ganun lang naman yan di ba? O so yun, mga kababayan, yan lang po yung update natin. Nagsalita po kasi siya Dapat ang marinig natin yung kapatid niya. Di ba? Pero bakit ito si Pokwang nagsasalita? So, yun lang mga kababayan, na-share ko lang sa inyo kasi para sa akin, parang hindi sincere yung kanyang panghingi ng tawad. At unang-una, hindi dapat ikaw humingi ng tawad, hindi ka naman may kasalanan, wala ka naman kinalaman dun Yung kapatid mo, paharapin mo, kapatid mo, ang pagsalitain mo, kapatid mo, ang paghingin mo ng paumanhin dun sa mga naagrabyado niya. Di ba, Pokwang? Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.